Alright, good morning everyone. So we are back dito sa Manitoba and back to reality. So after nung bakasyon, sobrang naging sulit talaga yung bakasyon namin dyan sa Ontario. At maraming salamat doon sa mga nagpatira, doon sa mga na-meet namin, and especially doon kila Rafi and Eve na nakasama namin, sila Kirby, sila Josh, sila Sherry May, si Ronald na pumunta pa from Seattle, makipag-meet up doon sa Toronto. Na-meet din namin si Kuya Nicky, syempre yung mga high school friends namin, yung mga high school classmate and even teacher, sila Sir Eric, si Ma'am Nitz, si Ewa, si Nor, si Paul, and syempre yung asawa niya na si Maa. It's a good vacation na nakapag-recharge din kami kasi sa totoo lang dito sa Canada and even sa US, nakausap namin sila Ronald, and even sa US, you really need a vacation like that kung may pagkakataon. So isang isang recharge for us. Tapos yun ngayon nga, no, di ba? Parang sarap lang bumalik din sa trabaho pero medyo nakakatamad din. Nakakatamad bumalik pero it's a good recharge for us to look forward for another vacation kasi dito sa Canada all year round ka magtatrabaho. At least kahit 1 to 2 weeks of vacation, masarap sa pakiramdam, hindi natalo. Yan yung talagang masasabi namin sa family namin na at least once a year, kahit papano, meron kaming mga ginagawa activities na ganyan. Especially during summer. So just to give you a tip, so kami, nagbabakasyon kami bago mag-summer. So mostly nasa bandang end of May kasi yung end of May na yan, medyo may mura pa. Yung mga ticket, yung mga hotels mura pa yan, and even hindi pa masyadong matao sa mga tourist destination. And then yan nga, pagdating kasi ng June, July, August, yan, peak season yan dito sa Canada or even sa US, peak season yan mga dates na yan. And yan, hindi na kami nakikipagsiksikan sa mga ganyan. So yan, it's really a good recharge and di namin talaga rin makakalimutan, especially with the kids, nakapag-banding sila. Para sa amin, it's all worth it. Yung hirap, yung pagod, yung pinag-ipunan namin yung bakasyon na yun, it's really all worth it. Si Brian, tinatanong kung magkano yung nagastos namin dun sa vacation namin dyan sa Ontario. Tatanungin ko muna si Aisha kung gusto niya ipa-breakdown yun kasi medyo butas ang bulsa. Pero worth it naman, worth it. So ayan, so reality check. Nandito ako ngayon sa work ni Aisha, inaantay ko siya ulit. First day niya ngayon. Tapos ako, papasok din ako mamaya sa pharmacy mamayang umaga din. Tapos back to reality again. Pasok na yung mga kids sa school. They're really catching up with their teachers and friends. Tatanungin ko si Cassie kasi nindabanggit siya sa amin na pinakwento sa kanya. Usually kasi pinapakwento rito pag galing ka ng bakasyon yung mga bata. Pinapakwento kung saan ka nagpunta, anong ginawa mo, and we'll see. Papakwento tayo kay Cassie mamaya pagkagising niya. And yeah, but for now, antayin ko lang muna dito si Aisha. So, kamusta yung first day mo? Hindi nakakatamad. First day of Tinatamad na tatamad ako magtrabaho. Parang buti nilang hindi ganun ka-busy. Sakto lang. Oo, tinatamad lang akong kumilos. Ang bigat ng katawan ko. Ang bagal ko tuloy. So naka-vacation mode ka pa ngayon? May hangover ka pa? Yeah. Pero anong masasabi mo sa bakasyon mo? Super sulit. Sulit. At ang saya-saya. Enjoy. Kamusta yung budgeting? Budgeting saan? Kailangan na magtrabaho kasi para may para ubos eh. para magbayad, para may pambakasyon ulit. Ano nga ba naman? Ubos eh, no? Napangod lang po. Ha? Bakit? Ano nangyari sa'yo? May isang residente. Good morning everyone, and we are back dito sa Winnipeg. And right now, papunta ako sa Canadian Tire kasi may nakita akong sale na grass trimmer and blower. So matagal ko nang inaabangan mag-sale yun, and this is the right time para bilhin na siya. And matagal ko nang pangarap na magkaroon ng ganon since na magkabahay kami. Dito nga pala ako sa may McPhillips area, and dun sa mga dating taga Winnipeg, ito na yung itsura ng ng McPhillips.
mas marami na siyang establishment ngayon. And parami ang sasakyan dito. And it means na talagang dumarami ang tao dito sa Winnipeg. Dati talagang konti lang to yung mga ganyan establishment. Katulad nitong North Gate na yan, oh. Ayan, yung North Gate na yan. Dati walang masyadong store dyan. Ngayon punong-puno na. And yan, katulad nito, traffic. Ay hindi. Ano to? Baha? Binaha ang Winnipeg? So ayan, dito rin, oh. Ayan yung Seafood City dito sa amin. Dati wala yan eh. So bali may Seafood City na rin dito sa Winnipeg. And ayan, oh, yung lugar na to dati talagang ano lang din to, isang bakanting lote. At ngayon ang dami ng mga establishment na rin. So mafe-feel mo talaga na city na rin to. At saka yung mga Filipino food dito, hindi mo na rin mamimiss kasi it's everywhere. Lalong lalo na nung lumabas din yung Seafood City dito sa may Garden City. Tapos yung mga store dito and yung mga restaurant, kikater na rin sila ng mga Filipino foods. Kaya ito na nga, sabi nga ni Doy, parang ang Pilipinas na tong Winnipeg na to dahil sobrang daming mga Pilipino na kung kahit saan mo tumingin, kahit saang establishment ka pumunta, meron at merong mga Pinoy na makikita ka. Minsan madalang na nga lang yung mga Canadian or sinasabi nilang puti na makikita rito, but still, di ba, thankful ka, parang hindi ka lumalis din ng Pilipinas. So Good Life Fitness, yan yung mga gym. Tapos dito ako papunta ngayon sa may Canadian Tire. Yan, no, nilabas na nila yung mga kanilang mga spring season na mga pang tanim. Ako kukuha ko ng gamit naman. After ng mahabang bakasyon namin, so almost 10 days in total na sa Ontario kami. Back to reality, back to work, back to school yung mga bata. Tapos yan, night shift ulit si Aisha. Work na yung peg namin ngayon. Today is Monday, wala akong pasok, pero may mga gagawin ako sa bahay. Katulad na lang yung yung grass, sobrang taas na kaagad kasi walang humpa yung ulan dito sa Winnipeg. And talaga nga namang yung mga grass namin nag-bloom. Naglumago dahil nga sobrang lakas, sobrang na yung mga tubig, sobra yung ulan. So yun yung gagawin ko ngayon. May mower naman doon, may mower sa bahay, may lawn mower. Yun nga lang, kailangan ko ng grass trimmer. May mga part na hindi naabot ng mower. Aisle 22. So ito yung mga yard work nila rito. So hanapin ko yung ito blower na may trimmer. Ayan, 109 lang siya. May kasama na lahat. Tapos battery operated. From 150 to 109. Ito, pwede na siguro to. So ang gagawin ko ngayon, subukan na natin to. Chinarge ko na yung battery. And ito yung nabili natin sa Canadian Tire. So bali, ito yung sa blower. Ayan, pang blower, leaf blower. So pag nagtatabas ka, pwede na siyang i-leaf blower. Yan, kaya itsura niyan. O, diba? Testingin muna natin. Ito, na-charge ko na yung battery niya. Kasi testing muna natin yan. Malakas, pwede. So yan, na-test out yung leaf blower, gumagana. So yan, tanggalin ko na siya. Yan, pwede na. Yung pinaka-importante dito, yung trim. Kabit ko na yung handle. Kabit ko na rin yung ito, ewan ko anong tawag dyan, yung shield. Mukha namang okay. Ngayon, testing ko na siya. Ngayon, susubukan ko siya. Susubukan ko to kasi meron dun sa likod. Likod ng bahay nila na sobrang kapal. Or sobrang laki nung mga weeds. Kaya yun yung pupuntahan ko. Dito ko iti-testing to ngayon. Yan. Kasi sobrang damo. Sobrang talahib. Tapos siguro lalagyan ko rin yung sa kabila, yung gilid na yun ititrim ko. Look at that. Yan, so tirahin na natin to.
yun oh. So ayan, tapos na. Malinis na naman yung dito sa kabila. Tapos nag-ano na rin ako, nag-mower na rin ako ng dito. Pagod. So halos isang oras din yung ginawa ko, pero at least ayan, ano lang to, pro bono. Dapat ang magagawa nito is yung tenant dito, but again, since may tools naman dyan, so ako na rin yung gumawa, ako na rin yung tumira. Baka sa susunod sila naman yung papagawin ko. But anyway, ginagawa ko yan kasi at least para malinis yung kapaligiran, malinis yung nandito rin sa lugar namin. Kasi pag malinis tong kabila, nagmumukhang malinis din yung bahay namin. So ayan. So tsaka pag masyado mataas kasi yung grass dito, as in, sabi ko kasi nyo, nung mga nakarang araw, tumaas talaga yung grass. Nagiging malamok yung lugar. Tapos maraming mga insekto ang pumapaligid. Kaya ayan, nilinis ko na rin siya. Pati yung sa amin malinis na rin. So susunod ulit, siguro by next week ulit, gagawin ulit namin yan. So yan lang. You know, late po kami ngayon. May pupuntahan kami. Appointment namin is 3:15 and right now it's 3:23. Ayan. Oh yan, anong masasabi mo ngayon? Guys, magtatrabaho kasi ako sa Father's Day. So, kailangan kong bumawi sa aking mister. Continue on Donald Street South for 1 kilometer. Kailangan kong bumawi at kami ay pupunta sa spa. Sa spa. Magpapaspa kasi matagal niya nang hinihiling ko saan. Pumuntalan yung Mother's Day. Nag-basketball siya, nag-ano siya. Ako kailangan lahat ng hiling niya matutupad. Parang ganon. Di ba? Ang unfair. Grabe siya. Nagsumbong ka pa dyan. Yeah. Ang unfair. Samantalang yung Mother's Day, late na siya. Nag-basketball pa siya. Nag-ano pa siya. Oh. Diba guys? So may 15 minutes pa kami. Hindi ko alam kung ano, no, kung may video or pwedeng video doon, pero gusto ko sana talagang i-document yun. Kasi first time namin napupunta ron. And sa haba-haba ng plano namin, ngayon lang matutuloy ng biglaan. Biglaan pa. From nights ako. Kasi nga, di ba, stress ka. Kaya you deserve it. Stress sa work, tapos stress din sa asawa. Guys, 2 minutes. in 2 minutes. Parang liblib pala siya, no? Hindi pala siya yung... Yeah. siguro pupunta rin tong term niya. Could be. Itong ano na to. Kasi hindi mo naman papasukin itong street na to. Gaganda palang bahay dito. Itong mga bahay, Kasi hindi naman along highway. Ayaw nga, yung gaganda ng mga bahay, Talagang papasukin mo pa. Pag nanalo ako sa loto, magagawa nga ako ng ng In 300 meters, turn Wensha. left. Wensha, maganda yun, ha? Oo, Wensha ang ano ba naman to, sementeryo. Talagang, Tahimik tingnan mo, talaga. tahimik pala talaga. Ano Kasi yun, sementeryo tahimik talaga, Napaka-peaceful dito. Oo. Ano to, maraming sasakyan na to? Ano Baka to? ito yun. Ito yung term yan. Could be. Maybe. Oh, yan Take the yan. next left, then you will arrive at your destination. Oh. This is the Termia. Oh, Termia, baby. Termia. Oh, right there. Termia. Termia. Daming tao. Termia. Arrive. Ayan. Arrive na tayo. Nordic Spa. Okay. So, ayan na po kami. Saan na po ang parkingan? Wala po kami. Ito. Ay. Hindi, pag-serve yan eh. Ako maglalakad tayo. It's okay. Ito, ayan. Ano na? Marami pa naman. Term. Meron pa. Saan? Sabi. Parking space for me. Kala kasi May balakura parking- naman to eh. Yeah, may parking space for me. Dami rin tao. I know, right? And take note, Monday today, ha?
maparkingan, guys. Wala kami maparkingan. Ito. Oh, yeah. Ayos. Kaya na yan. Kaya na yan, siksik. Yun oh. Oh, mga first timers po rito sa Hermia. This is Yan. my first time. But we are late. And we're late. Very late. We got the Filipino time here. No. So ito yung parking lot. Dito kami naglakad. Tapos from here, Kailangan ko namang hingi ng... lalakarin mo pa dun sa... Kailangan ko namang hingi ng Elkhorn spot. Para Please. makaramdam ako ng... Yung spot dun sa Elkhorn. Sa mga sponsor. Kailangan namin maghingi ng Elkhorn kahit 3 days lang. Kasi gusto ko makita yung Clear Lake. Clear Lake, isa siya sa mga magandang ano ng Manitoba. I'm not so sure kung pwede kami mag-video dito sa loob. But we'll try. Pwede ba ba ng... Para mas makakita tayo ng magandang site. Pero yung ambience niya, no? Malayo sa Kabihasnan. Oh man, may pa walkway pa. Hanggang oras tayo dito? Let's see. Mga 9 o'clock? 10? Oh, yan oh. Nature pa. Nature na nature. Ano ba ba yung ano tayo dito? Ayun, dati mo picture tayo doon. Picture mo na. Picture muna tayo? Okay. So picture muna bago mag? Sige. Yun oh. So alright guys. So may nakalimutan ako sa sakyan. Sobrang ganda dun sa loob. Sobrang tahimik. Sobrang nakaka-relax. As in, sobrang ganda. Sobrang nakaka-relax talaga yun dito. Para kang, ewan ko. Basta hindi ko ma-explain. Yan. Tulog ka pa. Perfect day daw. This is a perfect day for Hermia. Kasi daw kahapon maulan. And right now, the perfect day. Monday. Wala masyadong tao. Wala ba masyadong tao? Comparing to last time. So it was good. Parang para kaming nasa ibang lugar. It was in a different dimension. It's a perfect one. This is the first time, but definitely not the last. Ano Jeff? Okay pa ba? Isa pa? Si Aisha tutulog dito sa may arawan. Pero ito yung lugar oh. Ayun. Tapos ito nasa hammock siya. Tutulog na. So ulit yan. Naantay ko na lang yung pizza. And ayan, niluluto. Sabi nila mga 10 minutes. Ang oras namin ngayon dito is around 5:20 in the afternoon. Ayan, from night duty. Dito na raw siya matutulog. Si Ana kain. So this is the barbecue chicken pizza. Cheers. Naman na ako. Tapos yung dahon, kinuha nila din yung dahon, nakita ko eh. Ha? Kinuha nila yung dahon dito. So may dahon oh. Kinuha nila eh. Paano mo nalaman? Agos ng tubig, tapos yung huni ng ibon. Ubus na, di ba? Relax na. Mm.
Picture pa tayo? Hindi na. Hindi na. Tignan mo nga, hindi na ako nakaayos. Hindi ka naman nakaayos. Yun oh. Whew. Ano? Solve? Solve. Ay. Grabe yun. Ha? Grabe yun. Grabe experience mo. Grabe yun. Nag-enjoy ako. Ha? Nag-enjoy ako. Grabe yun mga sir. Sobrang solid nun. Lalo na actually hindi na nga natin alam yung isang sauna na may ganun palang ritual. Wala na kaming choice kung hindi na pa subo na lang din. Hindi ka na makalabas eh. Para nakakahiya kung lalabas ka no. Hindi nga pwede lumabas. Kailangan daw matapos yung ritual na yun bago mo matapos. Kasi para baka. Hindi ko alam. Basta kailangan mo daw matapos yung ritual. Pero solid yun, promise. Kumbaga dapat pala yun na lang ginawa natin every hour eh. Pero hindi, nahilo ko eh. Bago nakakahilo. Nahilo ko kasi after nung sauna may ritual. Then after nung ritual para kang sinisigaan eh. So, sobrang init eh. Pero after naman nun kailangan mo mag cold plunge. Tama ba? Oo. So pagkatapos mo ng cold plunge kailangan mo uminom ng maraming tubig. Kasi talagang Diyos ko po, para kang nahilo ko ng husto. Pero so far sa experience naman okay na okay. Worth the experience. And for how much? Ang ano kasi is nasa $86 ang appointment. So medyo pricey din. Tapos kung dalawa kami, so magkano na yon? So gagastos ka rin ng mga, siguro pag dalawa kayo, $200? $180. $180. Pero so far so good. And right now quiet time na ulit. Hindi tayo pwede maging maldadal. Malapit kami dun sa isang Korean barbecue rito sa May Pembina, which is Busan. Since nandito na kami, tatry na lang din namin kung masarap ba talaga siya. So syempre kasama ko si Aisha. Try namin yung sa May Busan Korean barbecue. Yung luto-luto daw. Ayan ba yung sinasabi mo, luto-luto yan? Let's go. Papaboy. Kaya nga eh, dito eh. So ito, ayan ano? So date. So yung Wenshan, dyan lang malapit. Wensha. Ay, Wenshano pala. Termia. Malapit lang dyan. So, bukas nila. hindi ko alam eh. Basta may tumutugtog tsaka may nagluluto eh. Might as well try it. Order everything. Are you sure it's okay? What's that? We're in 30 minutes. We should order everything now. Okay? Oh, they're closing? This sports day, I will ask to get 8:30. Oh, yeah. That's fine. Alright, dito kami sa May Busan. So again, ito yung sauce na binigay nila. Tapos meron kami yung magpa-fry ng aming meat. Yan. Tapos may soft drinks, then tubig. Tapos dapat within 30 minutes makapag-order na kami ng kailangan order. So bali yung sa akin, ang in-order ko is more on chicken at saka pork teriyaki. Then si Aisha na yung nag-order ng halos lahat. Yan o. So may app sila dito na ilalagay mo na lang. Scan mo yung code na yan. Tapos ang malupit pa nito, this is an eat all you can. They will fine you $10 for food leftover per 250 grams. So you don't waste food. Yan. So yan. Order na si Aisha. So this is the two orders. This is the two orders. Just the one order. Okay. And here's Awesome. Chicken. Basta sa akin chicken. Ayos na ako sa chicken. Anong gulay mo?
Anong gulay mo? Dahil lang kimchi ang gulay mo. Yun o, madami yung servings nila. Hindi katulad nung ano, masyado yata malakas to, di ba? I think so, okay. Daming ano mo, beef tongue. Kimchi, ating sauce. All beef. Matak.